Laban, magandang hapon po sa atin lahat. Yung ating pinaglalaban ay hindi lamang ito sa mga kabataan, kundi sa lahat. Bilang isang Pilipino, kailangan nating lumaban. Kasi kung hindi po tayo magsasalita, kailan ba? Kung hindi po tayo lalabas, kung hindi po tayo makiisa sa pinaglalaban po natin, yung ating kalaban dito ay ang mga politikong magnanakaw na sila lang po ngayon na nakikinabang sa pinaghihirapan. Kung kayo mga kabataan, itong pinaghihirapan ng ating mga magulang ay pinapakinabangan lamang ng ilang tao na supposed to be ang unang-unang makikinabang po dito ay ang mga kabataan. Tingnan niyo po kung anong ginawa nila. Yang House of Representatives, binawasan po nila yung budget sa Department of Education na dapat yan ay magbibigay ng serbisyo para sa mga kabataan. Libreng edukasyon, libreng gamit sa eskwelahan, at libre po yung mga bagong teknolohiya na ginagamit ngayon sa pag-aaral. Pero yan po ay tinapyasan po nila at yan po ay napunta sa mga bulsa ng ilang buhaya lamang. Kung papayag po kayong mga kabataan at hindi po kayo lalaban, hindi po kayo magsasalita, hindi po kayo lalabas, at kung hindi nyo ilalabas ang inyong galit sa mga politikong yan, patuloy nilang gagawin yan at patuloy po nalulugmok sa kahirapan at patuloy na bawagsak ang edukasyon ng ating bansa. Papayag ba ang mga kabataan dyan? Kung hindi kayo papayag, kami naman po na mga magulang ay lalong hindi papayag na ang aming pinaghihirapan, yung bawat barya na dapat ay nakalaan para sa aming mga anak, para sa inyong mga kabataan, na nilalaan ng inyong pamilya, ay napupunta pa sa pagbabayad ng buwis. Ang gobyerno ngayon, lalong-lalo na po yung mga nasa House of Representatives, imbis na atupagin yung magpapasa ng batas na makapagtulong sa kahirapan, maibsan yung kahirapan sa ating bansa, ang inuuna po nila ay kung paano nila mabigyan ng luho ng mga putang inang mga anak nila na kung saan na lang nagtatravel at kumakain ng sobra-sobra sa kanilang pangangailangan. So dapat yan ay napupunta sa ating mga mahihirap. Kasi yung biktima po dito sa kahirapan, ang biktima sa korupsyon ay hindi naman po yung mga mayaman, kundi tayo po na mga ordinaryong Pilipino na nakikipaglaban mula umaga hanggang hapon ay kumakayod ang inyong mga magulang, kumakayod ang bawat Pilipino para lang makatulong, para makabigay ng buwis na hinihingi ng gobyerno. Ngayon lahat na lang ay gusto nilang buwisan. At hindi tayo papayag na mangyari yan, mga kababayan po natin. Kaya sa mga nanonood dyan sa online, kailan pa kayo lalabas? Inikayat ko po kayo na makiisa na po kayo sa ating pinaglalaban. Hanggat nandyan po yung mga politikong yan na nagkukunwari, na gusto nila ng transparency, na nagkukunwari, na gusto nila na solusyonan ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Naku po, no? Patuloy po tayong lulukuhin na paikot-ikutin lamang ng mga politikong ito. Kailangan na po nating magkaisa, kailangan natin yung numero. Hindi natin kailangan yung karahasan, kailangan natin ang numero sapagkat gusto natin ipakita sa mga buhayang ito na mas marami tayong mga ordinaryong Pilipino kaysa mga piling mga kawatan na ngayon ay nakaupo sa malamig. Samantala ang mga ordinaryong Pilipino ay nagtitiis sa init, kung hindi maninit sa baha, naglulusong yung mga kabataan at kung ano-ano lang sakit yung kanilang nakukuha, samantala sila po ang sarap ng kanilang buhay. Kaya hindi tayo papayag. Kaya bago po ako magtapos, ito ang sasabihin ko, kung hindi kayo lalaban, kung hindi kayo magsasalita, kailan pa? At kung hindi lalaban ang mga kabataan, sino ang lalaban para sa inyong kinabukasan? Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Mas magandang hapon po sa ating mga kasamahan at mga kaibigang mga pulis. At magandang hapon po sa inyong mga kabataan. At putang inang hapon para sa mga congressman na mga magnanakaw. Naniniwala ba kayo, kabataan? Ulit-ulit na lang nilang kaninang sinasabi, kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Paano maging pag-asa ng bayan ng kabataan kung hindi lalaban para sa mga congressman na to na wala nang ginawa kundi magpayaman? Kaya mga kabataan, kami po ay handang lumaban para sa inyo at sa mga congressman na mga magnanakaw. Hanggat huling hininga, ngayon po, tayo po ay nagtipon-tipon at
ito po ay walang grupo, kundi kanya-kanya po tayong pumunta dito para makiisa at ipakita ang ating galit sa mga putang inang congressman na yan, na mga wala nang ginawa kundi kumain ng pera ng taong bayan. Ngayon, mga kabataan, binabaha na ba kayo? Ano ang solusyon? Ang solusyon para matigil ang baha ay dapat umalis si Martin Romualdez sa Kongreso para maayos at masolusyonan ang tunay na problema ng bayan. Kasi hanggang nandyan si Romualdez na hawak niya sa liig ang ibang mga congressman, walang mangyayari sa ating bayan. Si Romualdez ay ang parang presidente na sa panahong ito. Papayag ba tayo na isang congressman ang magdidikta sa atin ng pagnanakaw? Putang ina mo, Romualdez! Sa mga kabataan, mahilig lang po talaga ako magmura. Pero talagang nakakagigil po itong ginagawa ng ating mga kongreso na patuloy tayong pinagmumukhang tanga, pinaikot-ikot sa kanilang mga palat habang ang ating pera ang kanilang pinagsasamantalahan. Papayag ba tayo na tayo'y magaya sa ibang bansa na wala ng kwenta ang pera ng Pilipinas dahil sa mga kurap na mga politiko na tulad ni Martin Romualdez? Kami po ay hindi papayag. Kaya hanggat hindi po tayo naging successful, hindi po tayo aalis sa lugar na ito. Ipagpatuloy po nating labanan ang mapangalinlang at nanakaw na si Romualdez na yan. Hanggat hindi siya nakulong, hanggat hindi nanagot sa pagnanakaw, hindi tayo papayag na patuloy tayong abusuhin. Kaya muli, sa aming mga kasamahan, sa mga nanonood dyan, ano pang hinahantay ninyo? Ito na ang tunay na laban para sa pagbabago. Pumunta na kayo dito, ihahantayin namin kayo, magsama-sama tayo hanggat hindi bumababa ang magnanakaw, ang malaking buhaya dyan sa Congressman Romualdez na yan, putang inang yan. Alam nyo, mga kabataan, saan ba nagsimula ang nakawan? Di ba dito sa Kongreso? Sino ang nagpapatupad ng mga budget na yan? Di ba itong mga magnanakaw? Sino ang may utos sa kanila? Di ba itong gagong Romualdez na ito? Kailan pa siya mahiya? Pero sa tingin ko, sa kapal ng mukha at balat ni Romualdez na yan, iwan ko lang, putang inang yan. Dapat na lang damputin yan. At panagutin. Hindi lang sapat na ikulong si Romualdez sa dami ng ninakaw nilang pera ng bayan. Dapat batuhin siya ng taong bayan para maipagganti ang ninakaw niya sa kaban ng bayan. At mamaya po, mga kabataan, magsama-sama po muli tayo. At hindi, tulad ng sabi ko, sa mga ibang lugar, alam ko, marami ang gustong mag-travel dyan, pupunta dito, inaanyayahan po namin kayo, wala na po itong tigil, maulan at maaraw, sama-sama tayo para makamit natin ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay makamit natin pag nawala na ang magnanakaw, si Romualdez sa Kongreso. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Ang totoo po ang sinabi ni attorney, habang may mga kurakot, habang may buhaya ang naghihirap, ang sambayan ng Pilipino. Ang mas masaklap nito, ang mga kabataan na mga bagong sibol na nakikita ko po ngayon dito. Ito po, pakikilala po natin mga kabayan ang susunod na magsasalita. Galing po sa sektor ng PNBS, walang iba kung hindi si Ginoong Napoleon, Mr. Nop.
tulad ng dukha. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Lalo na sa mga kabataan. Mga ilang araw na din kami nakikipaglaban. Kumbaga pause na din ang boses namin. Pero kung bakit nandito kami at bakit hanggang ngayon lumalaban kami para sa ating bayan. Sa totoo lang, ito kasi mga congressman at mga politikong ito, yung kinabukasan ng ating mga kabataan, hindi natin malalaman kung saan patungo eh. Buwis ng buwis. Buwis kahit saan, at kahit ano-ano pinagbubuwisan nila. Pero yung buwis natin, patuloy lang ninanakaw nila. Pagkatapos uutang sila, nababayaran naman ng susunod na henerasyon. Sa ating mga kabataan, kayo ang magbabayad ng mga inuutang nila. Inuutang sa kasulukuyang panahon. Sa kinabukasan, kayo ang magbabayad ng mga ninanakaw nila. Papayag ba kayo nun? Hindi! Na yung mga inuutang ngayon, babayaran ninyo, pero ninanakaw lamang nila. Tama na. Hindi na. Sobra ng kabaitan ng mga Pilipino. Tayo ang pasimuno ng people power na mapayapa. Hindi tayo tutulad sa ibang bansa. Pero kinakailangan pa ba nating magalit at gawin yun? Kinakailangan ng mga Pilipino ay makipagkaisa na. Wala tayong kulay na dinadala. Kung Duterte ka man, kung Pinklawan ka man, Dilawan ka man, Leni ka man, o kay Bongbong Marcos ka man, kinakailangan natin mga kababayan magkaisa. Sapagkat nandito ang tunay na pahirap sa ating bayan. Nandito ang mga nagsama-samang congressman para tayo'y pagnakawan at patuloy na pahirapan ng ating bayan. Anak ng nining, ang tindi ng pagbabaha. Quezon City, nagtatanong ang mga matatalino, yung mga siyentipiko, nakakapagtaka daw. Sapagkat bumuhos ang ulan na pang 5 araw, binuhos lamang ng 1 oras. Nakakapagtaka. At bakit hanggang ngayon, yung mga taga Quezon City, hindi pa nagagalit? Hindi pa ba kayo galit, mga taga Quezon City? Na ang inyong mga congressman, ang numero 1 sa flood control, na mga tumatanggap ng tinatawag na kickback, pagkatapos kayo binabaha. Ayun. Mga kaibigan at mga kababayan ko at mga kabataan, medyo masakit lang muna, lalamunan ko, papahinga ko lang muna konti. Mamaya babalik ako. Maraming salamat, Ginoong Nap. Muli po, tayo po ay nananawagan sa lahat po ng mga nakakapakinig ng tinig na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga Gen Z. Nakasalalay po sa inyong mga kamay ang tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. Paulit-ulit lang po ang mga sinasabi namin dito. Ano po ang dapat nating gawin? Kumilos, ipanawagan sa bingi ng mga kongresista, itigil ang investigasyon, palitan si Martin Romualdez habang nandiyan ho ang buhaya. Sabi nga nila ng isang senador, nanakawan ang isang blood bank. Tapos, ang mag-iimbestiga, si Dracula. Sangkot po sa korupsyon ang mga ilang kongresista na nasa loob. Tapos, sila po ang mag-iimbestiga. Papayag ba kayo? Parang pinagluloko na lang tayo, di po ba? Saan ka makakakita? Nandiyan dyan ang pinag-uusapang korupsyon. Tapos sila ang mag-iimbestiga. Anak ka ng 7 kuba naman, oh.
Napatunayan na ho natin ang impluensya ni Tamba, ni Martin Romualdez. Isipin ho nyo yung dati hong Senate President, hindi niya mapaluhod. Pero nung nagrigundo at nagpalit ho ng Speaker ng Senate President, isang pitik lang, hinawakan lang ang ilong, pinagbigyan. Pero pinag-uusapan, nandyan ang korupsyon. Eh, hindi ho ba tayo pinaiikot? So ano ang dapat gawin ho natin, mga kababayan? Lumabas na ho tayo! Manawagan ho tayo! Itigil na ang korupsyon! Itigil na po ang investigasyon! Palitan muna po nila bago po umpisahan ang investigasyon. Babalik po ako maya ng konti, mga kabayan. Ayan na, nagbabalik na ulit ako. Para sa bayan. Halos hindi na pumapasok sa opisina. Mailabas lang ang aming saloobin laban sa gobyerno. Pero masakit na katotohanan po na pag ang mahirap ang nagnakaw, wala nang due process. Kulong agad. Nagnakaw lang ng bigas, nagnakaw lang ng mangga, kulong agad. Pero ba't ganon? Pag congressman ang magnanakaw, wala lang. Papayag ba tayo nun? Diba? Dapat, sabi nga nila, if you want to be a good leader, you need to be a good follower. Pero bakit ganon dito sa bansa natin? Mahirap sundin ng mga politikong niluluklok natin. Nagyayabang pa sila na ang sabi, tulad ng sinabi ni Beatrix, kaya may AX dahil ni Speaker. Dahil may tupad dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Ito ang sagot ko sa kanya ngayon. Kaya may baha dahil ni Speaker Romualdez. Kasi kung hindi lang nila ninanakaw ang pera ng bayan, putang ina ang yaman natin. Akalain mo, 1.3 trilyon na pagsamantalahan na pera ng bayan. E kung pinamahagi yun sa mahirap, kung inilagay yun sa tamang proyekto, uunlad ang Pilipinas. Pero, dahil ng bulok, utak hipon, at mongoloid itong si Romualdez, wala nang ginawa kundi magpakabusog sa pera ng taong bayan. Kaya ngayon tayo lumalaban. Hindi tayo aalis hanggat nandyan namumuno bilang Speaker of the House si Romualdez. Akalain mo, saan ka nakakita? Speaker of the House ka, tapos kukuha ka pa ulit ng panibagong speaker mo? Ano to? Lokohan? At Twitter na daw yun. Akalain mo, ibig sabihin, hindi niya kayang dipinsahan ang kanyang sarili kasi totoo ang nangyayari. Kaya ngayon, dinig ba tayo sa House of Representatives? Ayan na, sino na naman itong politikong ito na ito nabibisit ako sa mga ganyan. Alam nyo kung bakit? Bakit palaging mag-VIP kung saan sa kalsada? Bakit kailangan mauna? Pantay-pantay lang din naman tayo. Ang sabi pa nila nung tumatakbo sila, tayo ang boss. Pero kung kahit sa kalsada, pinapairal nila na ma-prioritize kami. Bakit ganon? Hindi pantay-pantay ang mga hayop na congressman na ito. Napakadali lang sa kanila magnakaw sa pera ng bayan sapagkat sila ang nagmamaniobra kung paano nila mailustay at maipasok sa kanila ang pera ng bayan. Alam niyo po mga kababayan, hindi naman tayo galit sa ibang politiko. Kasi may mga iilang politiko na napakatino. Kaso lang, walang magawa dahil hawak sa liig ng hayop na Speaker Romualdez na yan. No, I would like to acknowledge the presence of Kuya Parak.
and others, sino pang kasama? Magandang hapon sa inyo. So ayan, dumarating na po, pumaparating ng iba nating mga kasamahan. Pero habang dumarating sila, ako muna. Nandito na po ang samahan ng mga magkakapitbahay sa Batasan. Palakpakan po natin sila! Maraming salamat po sa inyo mga mami dahil tumugon kayo sa aming panawagan na tayo'y magsama-sama. Anong kulay mo? Anong anyo mo? Tayo'y Pilipino para sa Pilipino, hindi para kay Romualdez. Ang pera ni Romualdez ay pera natin. Walang kulay-kulay, walang politiko. Sapagkat ang pinaglalaban natin dito ay ang mahal nating inang bayan. Kailangan natin ipaglaban para sa mga mami. Mawala man tayo sa mundong ibabaw na to, maging mapayapa tayo sapagkat ang naiwan natin sa mga anak natin ay mga matitinong politiko, hindi kasalukuyang politiko na ganyan ang sistema, magnakaw ng kaban ng bayan. Sila ang nagpapahirap sa taong bayan. Walang mahirap na Pilipino kung walang kurakot na politiko. Kaya hindi tayo naniniwala. Kaya mahirap daw ang Pilipino dahil tamad. Hindi po totoo yun. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil walang politikong matino. Mga politikong magnanakaw. Halos lahat ng politiko tumatakbo para pag nanalo, yayaman sila. Wala silang pakialam, tapos na ang pangako nila. Sapagkat yung iba sa atin, galit lang tayo dahil malayo pa ang eleksyon. Pero pag malapit na ang eleksyon, pag tinapalan tayo ng 500, tatahimik tayo. Yan po dapat nating baguhin. Piliin natin ang mga politiko. Politiko na talagang makatao. Huwag politiko na tulad ni Romualdez. Ngayon naman po, sa Senado, nagkakagulo na naman sila. Hindi ko alam. Dahil itong si Speaker, may tuta sa Senado. Ewan ko kung sino yung tuta niya. Alam nyo naman siguro yun. Ngayon, pag hindi sumunod kay Romualdez, walang budget. Kaya, ano ang dapat gawin kay Romualdez? Dapat siyang ikulong. Isang kanta, Martin Romualdez, magnanakaw! Martin Romualdez, magnanakaw! Martin Romualdez, magnanakaw! Yan ang dapat sa kanya, putang ina niya. Alam nyo, itong nagmumura ko, galing to sa puso. Hindi lang po ito para sa aking galit, kundi galit din po ito ng taong bayan na galit sa kanya. Sapagkat may mga taong bayan, may ibang mga tao dyan na hindi kayang magsalita sa entamplado dahil nahihiya. Pero kami, makakapal ang mukha namin na labanan yung congressman na yan na magnanakaw. At handa kami magbuwis ng buhay para lang maalis si Romualdez dyan sa kanyang pwestong kinaupuan. Habang tayo'y binabaha, si Romualdez ay paupo-upo na lang. Nagsasabi pa siguro yan, I'm sitting pretty while I'm making money. Habang tayo, dugot pawis na natin ang pera na yan bago pa marating sa atin ang sweldo natin, kinakaltas na ang tax natin na nanakawin ni Romualdez. Kaya sa lahat ng nagtatrabaho, kung pwede lang, sumama kayo dito mamaya after ninyo magtrabaho. Sapagkat ang mga buwis ninyo, ayon nasa bulta ni Romualdez at ni Saldico. Ang dapat managot, Romualdez at si Saldico, ibalik ang pera ng taong bayan, pero dapat huwag lang ibalik
dapat may pananagutan sapagkat dahil sa pagbabaha at sa taas ng tubig, marami pong namamatay ng leptospirosis dahil sa baha na kagagawa ni Romualdez dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Actually, sabihin ng mga tao, ba't si Romualdez ang tinitira nito? Si Romualdez po ang ulo ng lahat. Siya po ang pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno. Kasi siya ang nagdidikta sa mga congressman ng mga tuta niya. Kasi pag hindi po sumunod sa kanya, wala pong budget. Zero budget ka. Kasi galit ka, hindi ka sumunod sa utos niya. Hindi siya makapagnakaw sa pera ng bayan. Ano po ang solusyon? Ulitin ko po. Ang solusyon, magsama-sama tayo. Ipakita natin na tayo'y Pilipino. Anong kulay mo? Anong politiko ka? Magsama-sama tayo. At ito panawagan. Kung talaga mahal ninyo ang inang bayan, Bongbong Marcos, bumaba ka dito. Sagutin mo at ayusin natin ang gobyerno. BP Sara, kung naririnig mo to, bumaba kayo dito kung talagang mahal natin ang inang bayan. Ayan, si Lisa Araneta, si Lisa Ontiveros, kung mahal mo ang inang bayan, pumunta kayo dito. Ipakita nyo ang suporta. Si Kiko Pangilinan, kung mahal ninyo ang inang bayan, welcome kayo lahat dito. Lahat po ay welcome dito sapagkat wala po tayong politikong dinadala. Ang dinadala lang po natin ay ang mahal nating inang bayan. Yun lang po ang ipagtatanggol natin, hindi yung mga politikong hayop na yan. Mga hayop na politikong walang kwenta. Ewan ko ba? Sa bagay kaya nanalo si speaker kasi pinatanggal niya yung kalaban niya. Diba? At nanawagan din po ang presidente natin si Bongbong Marcos na lumabas kayo sa mga kalye at ipakita ninyo ang galit ninyo. So ito po ang ginagawa natin, masunurin lang po tayo. At mamaya po babalik ako. Maraming salamat po. Attorney, narinig namin kanina na may sinabi ko po ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Ano po sinabi niya? Lumabas kayo sa kalye at ipakita ninyo ang dismaya ninyo. Ayun. Kung nagagalit kayo sa nangyayari ngayon, magsama-sama tayo. Ipakita natin ang ipin natin kay Romualdez. Ayun. At mga kababayan, pakinggan natin ang tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Inaayos pa lang po para marinig po natin na sinasabi niya, binibigyan niya po ng kapahintulutan na tayo ay sumigaw, lumabas, at ipagsigawan natin sa mga magnanakaw na yan ang ating karapatan, ibalik ang pera ng taong bayan. Huwag lang po ibalik. Batuhin dapat ang tao. Ito na, ipe-play na natin. Partner, ito mo na. Ito, pakinggan ho natin ha. Galing po mismo yon kay President Marcos. Sa mga kapulisan po, sa minamahal po namin kapulisan, mensahe po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya po, ipapasa ko sa kanya. Ang pangyayari nito ay si mahal na Pangulong Marcos din po ang pumapayag na tayo'y magtipon-tipon at ilabas ang ating saloobin sa nangyayari sa gobyerno sa pangunguna ni Martin Romualdez. At kung magmamarsya man tayo doon, attorney, hindi tayo pwedeng hadlangan. Bakit? May permiso tayo sa Malacanang. Bakit? Wala na. Kung ghost project nga, pinapayagan, di ghost permit, meron din tayo. Uulitin po natin, kung tayo ay magmamarsya papunta roon, hindi po natin kagustuhan yon. Kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo, hinihintay lang po natin i-play. Okay na ba? Okay, pakinggan po natin. You have to remember, I brought this up. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged
Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what I want to show that there is justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Okay! Palakpakan po natin si Bongbong Marcos. Kaya ang sigaw po natin, Marcos, lumabas ka na! 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 Ito po ngayon, para po sa ating mga kapulisan. Siguro naman narinig naman po nila ang pahayag ng ating Pangulo. At nagsalita din po ang kanilang hepe ba yan? Pumapayag din po ang PNP na tayo'y magtipon-tipon. Basta peaceful lang po. Tulad po ng ginagawa natin. So ito po. Pakinggan po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng harangin. Oh, eto pa, attorney. Mukhang may sorpresa po sa atin. Madali, partner, partner. sige. Ito, lilinawin na namin, mga kababayan, ha? Yung sinisigaw namin kanina, o yung sinisigaw natin, na Marcos, lumabas ka na, hindi ibig sabihin nun, mga kababayan, lumabas siya sa palasyo, walang ganon. Hindi natin siya pinabababa sa kanyang pwesto, mga kababayan. Ang hinihiling natin sa kanya, lumabas siya, sumampa siya sa etabladong ito, at siya mismo ang manawagan sa mga buhaya na nandyan sa loob. Marcos! Bumalik ka dito! Marcos, Punta ka na dito, dali! Bumalik pala, pumunta ka na dito! Ito, pakikinggan po natin, attorney! pakinggan po natin ang mula sa pamunuan ng kapulisan tungkol sa mensahe po ng mga kapulisan. Patrol, kami pong mga pulis, piling lang po namin sana sa inyo na huwag niyo po sana kami ituring na kaaway. Totoo po, may mga ilan po sa mga sumisira ng aming imahe. Pero huwag niyo po sanang kalimutan na marami pa rin po sa amin ang tapat, nagmamahal sa kapayapaan, at galit na galit po sa mali at kasamaan. Lalong-lalo na po dun sa korupsyon. Kaya panawagan po sana namin mga kapatrol sa planong protesta at pagtitipon. Huwag niyo po sanang tingnan bilang humahadlang. Nandun po kami hindi para pigilan ang inyong mga boses, magpahayag, kundi pumagitna lamang po para masiguro po namin na maipahayag po ninyo ang inyong saloobin sa paraang mapayapa at ligtas. Sabi nga po sa Micah 6:8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love, kindness, and to walk humbly with your God. Tulad ninyo, gusto rin po namin matapos na ang korupsyon. Gusto namin ng isang mas maayos at magandang kinabukasan para sa ating bayan. Romans 13:4, For He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Kaya sana po, sa halip na tingnan po kami bilang hadlang, tingnan niyo po kami bilang katuwang sa laban para sa tama at sa pagtataguyod po ng kapayapaan at katarungan. Ngayon po, sabay-sabay nating isigaw, mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Alright! Tulad nga po ng sinasabi namin palagi, kami po ay palaging nagpapasalamat sa ating mga kapulisan sapagkat nariyan sila para tayo ay
alalayan na matapos natin ang ating programa ng maayos at matiwasay. Ang mga kapulisan po, tulad po namin ng pinapaulit-ulit namin, sila po ay hindi natin kaaway. Sila po ay ating mga kakampi sapagkat sila din po ay ninakawan ng ating mga gobyernong kongresong ito. Kaya tandaan po, isa po sa atin na naririto, hindi po natin pwedeng awayin ang ni isa sa kanila sapagkat sila po ay ang ating mga kaibigan. Maraming salamat. Mabuhay po ang mga kapulisan! Mabuhay!